Amin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral, arangkada, balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay June 2. June 2, 2025 at oras na po na ating programang Todo Balita at Komentaryo.
As usual, sa lapuan sa oras, ihahatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa sa ibaling dagat. Pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Karen Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Guarantee letter, pwede na sa Mercury Drug. Todo balita. Sara, tinawanan si Torre bilang PNP chief. Todo balita. Ad even scheme, kinansila rin, itigil sa rehab ayon kay PBBM. Todo balita. Balita sa ibaling dagat, US, pinatapon higit 1,000 Indian. Todo balita. Sa ating balitang lokal, huling araw na Operation Turi sa siyudad na Alaminos, matagumpay. Todo balita. Traffic enforcer sa Mangaldan, muling nagpamalas ng katapatan. Todo balita. Sa ating balitang sports, Samantha Nolasco pinaharurot CSB sa finale, tinumba ang Mapua. Todo balita. At ngayon, sa detalye ng ating mabalita, maaari nang gamitin ang guarantee letter ng Department of Social Welfare and Development sa mga piling outlet ng Mercury Drug Corporation. Ayon sa DSWD, simula June 2 ay 92 outlet ng Mercury Drug sa iba't ibang rehiyon ang tatanggap ng guarantee letter ng ahensya na ibibigay sa mga benepisyaryo ng assistance to individual in crisis situation at ayuda para sa Kapos ang Kita program. At upang mas maraming pasyente pa ang matulungan, itinulak ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na maprubahan ang panukalang Free Medicine Act, House Bill 9797 na kanyang inihain noong nakaraang taon. Sa ilalim ng House Bill 9797, sisimula ng isang medicine voucher program upang matulungan ang mga mahirap na pasyente na makabili ng gamot sa mga ospital ng gobyerno, accredited drugstores at iba pang pribadong establishmento. Samantala, tanging pagtawa lang ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang hepe o bagong hepe ng Philippine National Police. Sa kanyang press conference sa The Hague, Netherlands noong May 31, tinanong na isang reporter si Duterte tungkol sa bagong hepe. What's your reaction to Torre's appointment as new PNP chief? Tanong na reporter na agad namang sinagot ni Duterte ng malakas na pagtawa. I sorry, that's my reaction. Natatawang sabi pa niya at hindi na sinagot ang tanong. Next question. Matatanda yung tinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Torre bilang kapalit ni Police General Romel Marbil dahil sa nalalapit na pagtatapos ng termino nito sa June 7. Noong Pebrero pa dapat nagretiro si Marbil nang sumapit sa 56 na taong gulang, pero pinalawag ito ng Pangulo ng 4 na buwan. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound noong nakarang taon at nanguna sa pag-aresto sa ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Kasalukuyan nasa kusodiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte para harapin ang kasong crimes against humanity kaugnay ng War on Drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong linggo ang isang buwan na suspension ng pinaplanong full rehabilitation Epifanio de los Santos Avenue sa pagsasabing kailangan nilang pag-aralan kung paano pag-ikli ang proyekto upang hindi gaano maperwisyo ang publiko.
Ang EDSA Rehab na sisimulan sana sa June 13 ay layong i-overhaul ang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Meron tayong nakita mga teknolohiya na hindi naman nagamit sa pagplano sa EDSA Rehabilitation, kaya instruction ko kay Transportation Secretary Vince Dizon at saka Public Works and Highway Secretary Manny Bunuan, ang sinabi ko, post muna sa rehabilitation. Huwag niyo munang gagawin, wika ni Marcos sa paglulunsad ng promo fair sa Metro Rail Transit 3 GMA Kamuning Quezon o Kamuning Station sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, kailangan pag-aralan na mabuti ang cost-benefit ng 2-year rehabilitation plan dahil sa dudulot na mabigat na daloy ng trapiko sa daang libong commuter at motoristang dumadaan sa 23 kilometrong EDSA. Pumirma ng kasunduan ng Maharlika Investment Corporation sa Dubai-based DP World, isa sa nangungunang port operations at logistics solutions para palakasin ang efficiency at connectivity ng mga supply chain sa bansa. Ayon kay MIC President at CEO Rafael Jose Consing Jr., nilagdaan ang Memorandum of Understanding kasama ang DP World noong May 2 sa Malacanang sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matagal nang namumuhunan ng DP World sa Pilipinas, naging strategic foreign equity partner ito ng Asian Terminals Incorporated noong pang 2006 at tumulong sa modernization ng Batangas Port bilang isang fully integrated gateway. Samantala, nabigo si Senadora Amy Marcos na mabisita sa detention center si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte matapos na hindi siya payagan ng International Criminal Court. Sa Facebook post ni Attorney Harry Roque, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang mga detalye ng pagbisita niya sa detention center ng kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Ibinalita ni BP Sara kay FPRRD na nasa The Hague si Senator Amy Marcos, ngunit hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita kay FPRRD. Dagdag ni BP, na ikwento niya sa dating Pangulo na naisubiti ni Senator Amy ang kanyang Senate Committee Report sa Ombudsman. Nagpasalamat dito si FPRRD ayon sa pinost ni Roque. Sa nasabing Senate Committee Report, hiniling ni Senator Marcos sa Ombudsman na imbestigahan ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC. I am requesting that these officials, all of whom are named in the report, be investigated and where appropriate, prosecuted and or sanctioned in accordance with applicable laws, rules, and regulations ayon sa liham noon ni Senator Marcos sa Ombudsman. Binanggit din ni Roque na sasapakan ni Senator Marcos sa pagbisita sa Netherlands ay upang makausap ang lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Sa ating balita, sa ibaling dagat, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Hokkaido, Japan noong Sabado ayon sa US Geological Survey o USGS. Tumama ito malapit sa bayan ng Kushiro sa isla ng Hokkaido bandang alas 5:37 ng hapon. Nitala ang pag-uga mula sa lalim na 20 kilometro o 12 milya. Nakahinga naman na maluwag ang mga residente dahil sa kawalan ng tsunami warning matapos ang lindol. Gayman, nanawagan ng pamahalaan sa mga residente na sa isla na maging alerto sa lahat ng oras at agad na tukuyin ang pinakamalapit na evacuation center kapag may naulit na malakas na lindol. Karagdagang balita sa ibaling dagat, aabot sa mahigit 1,000 Indian nationals ang pinadeport ng US. Batay sa report, ayon na rin sa Indian Foreign Ministry, ang nasabing bilang ng mga ipinatapong mga Indian ay mula pa noong January.
Sa nasabing bilang, 62% sa mga ito ay sumakay sa commercial flights at sinabi ng US na mayroong mahigit 18,000 na mga Indian nationals ang iligal na naninirahan sa kanilang bansa. Nauna rito, noong Pebrero, ay pinalikas din ng US ang mahigit 100 mga Indiano lulan ng US military flight. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Sa siyudad ng Alaminos, matagumpay na sa katuparan na lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Ars Brian Celeste ang libreng Operation Tuli sa pamamagitan ng mga masisipag na medical frontliners mula sa City Health Office. Ayon kay Dr. Daphne Uson ng City Health Office, umabot sa 337 mga batang lalaki ang natuli nila mula ng simulan ang Operation Tuli noong May 17 na nagtapos kahapon Linggo. Samantala, pinasalamatan ni Mayor Celeste ang lahat ng mga magulang at kabataang nakisa sa kanilang tiwala at naging inspirasyon sila ayon pa kay Celeste. Samantala, bumisita sina multi-awarded actress at director na si Miss Gina Alahar at actor model na si Geoff Eigenman sa 100 Islands National Park kahapon. Sila ay mainit na sinalubong ni City Tourism Officer Miguel Sison na ipinaabot din ang taus-pusong pasasalamat ni City Mayor Art Brian Celeste sa buong team ni Miss Alahar sa pagpili sa lungsod para magbakasyon at masilayan ang ganda ng mga isla. Kasama nila sa kanilang pagbisita sa lungsod ang management at staff ng El Puerto Marina Beach Resort and Vacation Club. Sa bayan ng Maldan, sa ikalawang pagkakataon, muling itinaas si Francisco Aranquizon, isang Public Order and Safety Office enforcer, ang bandera ng pagiging matapat ng mga kawani ng LGU Maldan. Ayon kay Quizon, kaniyang napulot ang cellphone na pagmemayari ni Renzo Velarde ng Barangay Bunlag sa Serafica Street noong Biyernes, May 30, bandang alas 10:30 ng umaga. Sa tulong ng Public Information Office ng Maldan ay agad natunton at natawagan ng may-ari at nibalik ang kanyang cellphone. Pinasalamatan at pinapurihan ni Velarde ang katapatan ni Pison at ang PIO Maldan sa agarang pagkakabalik ng kanyang cellphone. Sa bayan ng Bayambang, pinasalamatan sa tulong ni Mayor Ninaw Sekyambao sa pamamagitan ng Mayor Action Center na hindi na mamumblema ang daan-daang indigent na Bayambanggenyo sa kanilang burial expenses para sa kanilang namatay at sa kanilang medical expenses para sa may sakit na kaanak. Sa ginanap na payout noong May 29 sa Balon Bayambang Event Center, tinanggap ng mahigit 340 sa mga dumating na claimants ang ayuda na sa kabuuan ay nagkakalaga ng 500,000 mula sa pondo ng MSWDO para sa financial assistance ayon sa ulat ni Machead Josie Niverba. Tumulong sa distribusyon ng Treasury staff. Sa ating balitang sports, hindi na nagpatumpik-tumpik sina Samantha Nolasco at Rhea May Densing ng paspas na ihatid sa finals ng defending champion College of St. Benilde. Pinabagsak ang Mapua University 2025, 25-15, 25-17, 25-18 sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament Semifinals sa PhilOil Eco Oil Arena nitong linggo ng hapon. Bumayo si Nolasco na 19 points sa 18 attacks at 1 block habang tumikada si Densing ng 13 markers mula sa 11 spikes at 2 service aces para lumapit ang tough base volleyballs sa 2 W at makumpleto ang 4-peat sa 10-team Collegiate League. Kahit tangan ng Lady Blazers ang twice to beat advantage sa pagiging elimination stopwatcher at naiwan agad sa first set, madaling bumalikwas. Pinagpatuloy ang ratsada para tapusin ang number 4 Lady Cardinals sa atat makahirit ng do-or-die game.
Sumanya ko ba ang ating newscast sa ating Todo Balita komentaryo. Ano pang tagapagbalita ko po, Susan Valdez Siadaw. Kantabay po natin si Eli Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:22. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyor
senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:27. Welcome po sa kalubahagi natin programa ang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan ni Paragire. Ayan, June 2. Happy birthday sa lahat naman nagsaselebrate na kanilang kaarawan ngayong araw na itong bilis ano. Oo. June 2 na. June na. Nakakalahati na natin ang taon. Malapit na naman daw ang 2026. Pasko. Malapit na September. Napakinggan ko niya sa IC. Malapit na naman ang 13-month pay. Pero mga kaibigan, malapit na rin ang pagbubukas ng klase sa mga public schools. Yan po ay sa June 16 at sa June 9 naman sa ito po yung launching ng Brigada Eskwela dito sa Dagupan City Schools Division. Ang host sa nasabing launching ay ang Dagupan City National High School. Yung palagi po nating sinasabi, alam po natin na marami po sa mga kababayan po natin na laging handa na tumulong pagdating sa pagbubukas ng klase through Brigada Eskwela. Pero dito sa may nakita akong post ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR Region 1, kanilang hinihikayat ang mga nagtapos ng senior high school at magka-college na, mag-first year na kumuha sila ng kurso sa fisheries. Ito po ay hindi po alam ng marami, pero ito po ay yung mga graduate po dyan ay in demand po sila kagaya ng sa agriculture. At hindi lang po basta-basta na kurso po yan, baka akala ng karamihan ay fisheries labat, ay agriculture labat. Ay matindi rin yung mga technician din po yan na alam niyo po ba? Ano to? Kursong pang matalino. Oo, kasi mga scientific names kanilang mini-memorize, iba't ibang species, at marami pang iba. At higit sa lahat, ito po ay maraming mapapasukang trabaho both sa government at saka sa private. Kumbaga sa kapag sa medisina, ang pinag-aaralan nila different parts of the body, ilan ng buto, ilan ng nerves. Dito naman, pinag-aaralan nila yung parts ng isda. Na parts ng isda, pag fisheries, pag sa agriculture, pati yung marami parts ng mga halaman, punong kahoy. Kasi may mga punong kahoy na ito po ay nagiging ulam, yung bunga o kaya yung bulaklak. Pero ito kasing kursong ito yung konti lang ang kumukuha. Kaya nga yung iba kapag nag-a-apply sila at yun yung kurso nila, apply sila sa BIFAR, swak na swak yung kanilang kurso. Ayan nga, initiative nito ay umaabot na sa mga mag-aaral ng personal na pinakikilala sila sa iba't ibang programa, serbisyo at pagkakataon ng pamahalaan sa sektor ng pangisdaan. Ayan, ito kasi ginagamit na nila yung Tagnawa Information Caravan na ginaganap bilang pagdiriwang ng Ocean and Fisherfolk Month at bilang bahagi ng Fisheries Scholarship Program sa ahensya. Yun, para maisulong itong pakikilahok ng mga kabataan sa sektor ng pangisdaan. Parang si Senator Amy Bao, si Senator Grace po naman, yung sinusulong naman niya, parang hinikayat niya mga estudyante na kumuha naman ng agriculture. Yun yung kanya isinusulong din. Kasi lahat na halos IT, nagsisiksikan sila sa kursong nursing, yung pang abroad. Tawag na white collar job pa yun. At saka marami rin kumukuha ng education. Education at saka criminology. Pero meron akong, sino ba yung
meron akong kakwentuhan, tapos may natanong na binata, anong kurso mo? Criminology, sabi niya. Kayo ba ay in-explain maigi sa mga kukuha ng criminology kung ano yung mga kailangan? Kasi like for example, vision. I think 2020 yata dapat ang vision. O may mga ano palang ganun requirements pagdating na sa pagpapasok na sila sa PNP o ibang sangay ng yung nasa ilalim ng DILG, PNP, AFP, etc. Ang dami-daming bukod sa college graduate, ang dami pang mga requirements, pero ang dami pong kumukuha ng criminology. Parang next to na yan, nursing ang criminology. Ang daming school na nag-o-offer ng criminology din. Ang Alaminos, akala ko isinantabi na nila yung plano nila magpatayo ng school, pero tuloy-tuloy pa rin pala yon. Isa ang criminology sa in-offer nila. Oo, kasi daw yun nga, maraming gustong kumuha nitong kursong ito, pero wala sa siyudad ng Alaminos, kaya i-offer na nila yon para siyempre hindi na sila lumayo. Kasi hindi rin natin masabi, araw baka mangailangan din ng maraming maraming pulis. 'Di ba? Meron yung panahon noon na oversupply ng nursing graduates at mga nurses. Kaya in-encourage na, that was more than a decade ago, in-encourage na kumuha ng ibang kurso. Pero sa pagdaan ng panahon, patuloy pa rin na in demand ang nurses abroad. Lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, doon nila nakita kulang ang nurses. May pagkakataon pa nga sa United States na kahit hindi ka pa tapos, kahit hindi ka pa pasado, basta nag-graduate ka na ng nursing, pwede na may time na umabot sa ganon dahil nga sa yung in demand nga yung kursong nursing. Pero hanggang ngayon pa naman in demand pa rin siya. Hindi naman siya nag-slow down yung need for... Kaya lang sumobrang dami noon. Need for Filipino nurses. Napakaraming mga pasado na nursing. Pag dito sa Pilipinas, parang hirap silang pumasok. Pero pag sa abroad naman, marami. Kaya lang syempre yung kung paano makapasa sa mga exams naman. Pero dito sa Pangasinan Polytechnic College, ito po yung paaralan po ng Province of Pangasinan. Nag-umpisa na yung kanilang yung Electrical Installation and Maintenance NC2 Training Program. Nag-umpisa na yung batch 1. Ito po yung inaantay natin na balita dahil nung first year, last year, merong napakaraming slots ang binigay ng TESDA sa Pangasinan Polytechnic College. Hindi ko lang natanong pa kung ilan yung slots na ibinigay for 2025. Yan po yung EU offer naman sa buong taon. Short course lang to, pero ito, nag-umpisa na ulit. Plus, po yan? May allowance na 160 from TESDA. So, ilan ba yung andito? So, nakalagay dito, 2025 Electrical Installation and Maintenance NC2 Training Program. Batch 1. Ayan. Congratulations sa mga nakapasok para sa nasabing short program. Maiksi lang to Pero, yan. Pwede mo kayong magtanong kung kailan yung susunod na batch, kailan i-open ng PPC, Center for Lifelong Learning. Pumunta lang po kayo sa Narciso Ramos Sports and Civic Center para mag-inquire. Pagpasok nyo yung dating restaurant dun sa bandang loob, katabi ng lake, yan po yung admin office ng PPC, Pangasinan Polytechnic College. Okay, good news ito itong simula ngayong araw, maaari nang gamitin daw ng mga kliyente ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ito AICS at saka yung AKAP, Ayuda sa Kapusan Kita Program, yung kanilang guarantee letter mula sa DSWD para makabili ng gamot sa 92 piling Mercury Drug branches nationwide. Ito yung dati, pero may time na rin na nagkaroon ng kahaba-habang pila sa mga piling drugstore noon. Guarantee letter naman mula kay BP Sara. Pero ngayon, ayan, itong AX kasi, saan ba nagagaling ito? Sa mga congressman yata pero
pondo nila, hindi mo naintindihan kung paano ito pondo nila, no? DSWD, tapos nasa-secure ng congressman. Oo. Naging samot-sari na kasi. Di ba, may galing through senator, parang nagre-request sila sa DSWD. Pero siyempre si DSWD, mabilis siyang magbigay sa mga congressman, mga senator, kasi yung budget nila for the year, sila naman mag-approve. Parang ganun yata, no? Kasi may budget siyang ganito. Oo. Pero nag-approve naman din ng budget naman. Presidente man yata. Oo, pero kailangan pumasa sa Kongreso. Ay, nako, ganun lang. Ganun lang ang life. So, yun. Hanapin lamang daw yung signage na DSWD guarantee letter is accepted here. Yun. Meron ng DSWD guarantee letter is accepted here sa mga counter ng mga piling Mercury Drug Stores. Kahit na wala kang pera, guarantee basta letter. Basta meron kayong guarantee letter. Okay na yun kasi kapag pera matagal ibigay di ba? Matagal ang release, pero pag guarantee letter, mabilis lang siya. Parang mas okay din ito. Parang isa yan sa mga kinu-question noon sa yung malaki yung expenses ng Office of the Vice President. Ang dami niyang assistance na binibigay, burial, hospitalization, medicine. Guarantee letter naman yung binibigay, hindi naman cash. 'Di ba? Kahit sa mga ospital, gagawa lang ng request, may mga requirements na dapat i-attach, ang babalik sa kanila guarantee letter, yun ibibigay nila sa ospital. O kaya sa farmasya pag bibili ng gamot. Yung sinasabi kasi nila parang redundant, pero hindi naman ito redundant kasi halimbawa, si DSWD limited lang yung amount na ibibigay niya sa isang humihinging AIX. Yung kliyente ng AIX. Tapos kulang yon, hahanap pa rin sila sa iba. O so meron din naman si BP Sara na ang bilis talaga niyang ang bilis nilang mag-release ng lalong-lalo na yung dito sa Dagupan City. Pero dinig natin mukhang lilipat na sila na opisina dahil nga sa binawasan na yung kanilang pondo, so titingin sila ng mas maliit na opisina, pero yung hindi opisina, tawag nito sa office nila satellite office para tuloy-tuloy pa rin. So kung magkano man yung pondo lang ng Office of the Vice President, yun talaga yung pagkakasyahin din nila. Merong gustong i-sustain yung opisina sana, yung sasagutin na lang nila ng personal nila, ng mga kaibigan ni BP Sara, kaya lang medyo matagal din 3 taon din yun. 3 taon, medyo mabigat. Oo, kaya yun, lilipat na lang sila, hanap sila ng mas murang mas maliit siguro yung rental ng office na opisina para sa BP. Pero pagka nagkataon po, i-update din namin kayo para alam niyo kung saan puntahan, kasi yung mapupunta dito hindi lang taga Dagupan actually mas marami pa nakakalam, mga taga iba't ibang probinsya. Meron pa taga Tarlac. Basta yung Region 2 and Region 3. Hindi siya pumipili basta yung kayang maabot kasi Vice President naman siya Saka mabilis ang pagbibigay. Parang nadadagdagan yung mga outlets na kung saan mabilis na maiparating ng gobyerno yung kanyang tulong sa mga mamamayan. Kung baga nadagdagan, kaya lang, iba kasing, baka iba yung nakita nung iba na ang daming pumupunta sa Office of the Vice President. Like for example, dito sa satellite office, di ba lalo na yung mga first months, ay mga ang dami nakasakay sa mga bus. Kaya nga, mga bus yung dumarating. Galing sa Ilocos. Pero ang bottom line noon, yan yung pagbibigay, bringing the service of the government closer to the people, exactly like that. Kaya lang, yun nga, ayaw nila ka Vice President Sara yung ibang mga tao. Hindi, yun, takot lang sa sa politics yung mga yan. Pero ito, yung GL para dito sa Mercury Drug o sa iba pang mga authorized na pharmaceutical companies, pwede kayo makakuha ng GL sa pinakamalapit na DSWD field office
o Social Welfare and Development Office sa inyong lugar. Ayun, sa mga DSWD. Kaya siguradong pila na naman ito. Okay, ang bilis po na oras natin. Ganun pa pala 5:42. Babalik na pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:46, tuloy po ating programang Todo Balita at Komentaryo. Yes, gusto nating ibahagi muli ito pong imbitasyon naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Sinpelco sa kanilang mga member consumers na eto na, June na.
just sa June 13 next week ng Friday at saka sunod na Friday, June 20, alas 2 ng hapon via online magkakaroon po ng public hearing. Ayan, ang pamunuan ng Sinpelco ay ipinapaalam sa lahat ng kanyang nasasakupan na ang Energy Regulatory Commission ay ERC ay mamangasiwa ng public hearing sa dalawang schedule na yon. Ito ay patungkol sa ERC case number 2025-067RC Thermal Luzon Incorporated and Sinpelco application for the approval of the power supply agreement between Thermal Luzon Incorporated and Sinpelco with a prayer for provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. Kagaya po ng pagdalo nyo nung yung annual general membership assembly nitong, kailan ba yun? Nito lang, Saturday, ay ganito rin po ang pag-anyaya sa inyo ng Sinpelco dahil importante po na marinig nyo kung ano yung represent nila at makapagbigay din kayo ng mga katanungan kung sakasakali. Ayan, meron din namang notice sa public hearing naman sa munisipyo ng Mangaldan, public hearing on the Environmental Impact Statement, EIS, for the proposed Bayambang Pump Irrigation Project. Sa sa June 19, so Huwebes yun, alas 9 ng umaga sa Balon Bayambang Event Center. Ito yung Environmental Impact Statement for the proposed Bayambang Pump Irrigation Project of the National Irrigation Administration Region 1 to be located at the municipality of Bayambang. Ayan. Lahat daw na interesado, all interested parties who wish to attend and participate in this public hearing should preferably confirm the attendance, participation, and give their opinions in a concise position paper to an environmental impact assessment section para sa clearance and permitting division of this office. So yung project's draft EIS summary for the public may be viewed and downloaded sa kanilang website, and copies will be available daw sa respective offices ng above listed concerned LGU and EMB. Ayan, kung ano man itong environmental impact statement na to para sa pump irrigation project ng NIA. Tuloy-tuloy ang mga proyekto ng tuloy-tuloy ng po. NIA. Tuloy-tuloy ang proyekto para naman sa kapakanan ng lahat. Officially, di ba, nag-declare na ang pag-asa ng pag-uumpisa ng rainy season? Ay, nag-declare na ba? Kaya pala, parang nag-declare na sila eh. Kaya pala, agang tundauran. Oo. Sabi ko kanina, parang short lang ang summer. Buti naman. Kasi nito natin yung heat index 56 kung kantura. Oo. Hindi naman, buti hindi tayo sa inabot sa gano'n para mas mainit nung last Tapos, year. Pero grabe ngayon pag kuminsan, parang ako, kuminsan di ko masyadong maramdaman dahil andun ako sa air-conditioned area. Nakapit bahay mo? Nakapit bahay ko. Pero kung minsan nasa ibang lugar naman tayo na malayong mas mainit ang Dagupan, sabi niya, ang init. Sabi niya, hindi, okay lang, mas mainit sa Dagupan. Mas mainit na sa amin. So, init sa amin. Pero yun nga, pero parang ganyan, anong oras na, pero nakikita po natin, maliwanag na sa labas. Maliwanag na ang sikat na araw. Ito yung palaging sinasabi, sambut yoy, mampusak ta. Baka mamayang hapong biglang umulan, kahit papano. Maaga kayong matapos, kahit weekday. Pero, magdamag na tayo kutik, di ba? Parang, pero nung isang araw, nanggugulat yung ulan. Pero parang sinasabay na yan sa pagbubukas ng klase. 'Di ba noon pag June, andyan na, kaya nga noon gusto nilang ilipat yung opening of classes sa buwan ng Setyembre. Because of climate change, nagbago etong panahon ng rainy season na sabi nila hindi mo na talaga matukoy kung kailan yung rainy season. Nilipat nila kasi sobrang init. Yung dahil sa heat index. Kaya ngayon ibinabalik na. Tagmamanatalsan kasi ang gulo-gulo nga naman, parang iba-iba pa rin talaga yung original yung dati kasi pagpasok ng January, hindi mo mamamalayan tapos na yung mga bata. Kasi pag January, start na sila ng mga preparation na ng graduation, preparation na ng puro
paghanda na para sa pagtatapos. Oo. Pero yung nilipat nila, parang tagal-tagal nag-aaral ng mga bata para hindi sila matatapos. Sa buti naman natin, ibabalik na sa original schedule. So, June 9, yan po yung simultaneous po yan, buong bansa. June 9, yan po yung launching ng Brigada Eskwela. Siyempre, andyan yung pag-aanyaya ulit ng mga iba't ibang public school sa lahat na sana tulungan sila sa pagbubukas ng klase. Hindi lang yung opening po yan. Ibig sabihin sa pagbubukas ng klase, sa pagkumpuni ng mga, the usual, nandun pa rin yung problema sa mga upuan, sa classrooms, kailangan po nila ng additional na supplies. Meron din yung welcome yung pagbibigay po ng notebook dahil natanong natin yan, marami ba talaga yung mga bata na wala silang notebook o isa lang, marami daw. Kaya tuloy-tuloy din yung panawagan nila na yung supplies hindi lang yung pang-opisina para rin sa mga estudyante. Okay, good morning kay Lynn Fernandez ng Calasiao o ng Hanas Gown Calasiao, diyan sa Calasiao. Ganda pala na palengke diyan. Ayan yung suki ni Ganda. Oo, pero napasok ko yung market nila. Ang ganda, maayos, malinis. Sabi ko, ganda pala dito. Ay, gusto ko sana mamalingke, kaya lang marami akong bit-bit. Kaya yung nadaanan ko na lang. Kaya kung anong pinamili ko, kaya ngayon siraan tiyan ko. Samantala, ito naman, announcement ng Local Youth Development Office ng LGU San Carlos City. Magkakaroon sila ng Youth Summit. Yan ay gaganapin sa June 10 and 11 next week. Sabi dito, San Carlenian youth leaders magsasama-sama ulit para naman sa isang leadership, empowerment and engagement activities kasama ang sangguniang kabataan, mga student organizations, community-based youth organizations, yan po yung mga participants. Ang theme nila ay empowered, engaged, evolving, strengthening your voice in nation building. Ayan, youth empowerment kasama, ayan, ang daming ang mga logo dito, DepEd, LGU, Lido, Youth, SK, etc. June 10 and 11. 12, walang pasok. Holiday. It's a holiday because it's Independence Day. Holiday sa Yadaw Compound. Ayan. Flowing ang pansit at iba pa na pagkain sa 12. Kung saan kayo pupunta, isama nyo kami. Pwede tayong pumunta sa Tambak. Ganun eh. Okay, so meron na lamang 6 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Atchicora Aquino at Kuya Mar dyan sa may barangay Tabang. Kay Tita Ani Dawana, good morning. Good morning, Tita Ani. Miss you. Ayan, at good morning din kina Sir Napoleon ko, kina Ernesto Mosada, Roberto Nimer, at saka si Cecilia Morante, at saka kay Grace Matro. Yan, na namimigay ng, ay hindi, baka maghanap yung mga kapitbahay. baka maghanap yung mga kapitbahay, sugurin siya. Okay, good morning din sa lahat ng ating mga namimili ngayon, maagang-maaga, hindi, high tide ba ngayon? Hindi ko lang alam, sa ibang lugar siguro. Kasi kaya pagka high tide, yan, punta pa naman ako sa Magsaysay Market. Good morning sa lahat ng ating mga tricycle drivers na maagang nagpapasada. Advice lang namin sa inyo, kapag may pasahero kayo, ngumiti kayo, tapos saan kayo pupunta, ganun lang. Huwag nyo nang, ay saan po, ganun lang. Huwag na yung inasulaan nyo, pigara itoryo, inarabanda, inarabanda, tapos inirnidiman, pigara itoryo, mga ganun. Pero grabe yung traffic palagi dyan sa bahagi ng Binmaloy. Oo nga. Hanggang sa may Manat, junction dyan. Grabe. Meron yung naabot ng 30 minutes, 1 hour or more. Kailangan na yata talaga rin ng anong tawag doon. Kailangan matapos na yung bypass road na ginagawa. Di ba meron yung ginagawang bypass road para hindi na mabawasan yung dumadaan dyan. Yan lang kasi daan papunta ng Bimali at saka Lingayen. Wala na iba pa. Wala nang iba. Pero meron naman yung pagka nakalampas sila, dumaan sila sa Dumalandan, yung mga dadaan ng Lingayen. Kaso ang traffic kasi doon sa may Bimalay. Ang traffic kasi, mula doon sa paggaling bayan, Antis na Bangsal, hanggang Manat.
Kaya kahit dumaan sila sa Dumalandan, dadaanan nila yung traffic niya. Pero grabe po palagi. At saka dito naman sa Dagupan, etong Perez Boulevard pa rin, mag-slow down lalo dito sa may intersection ng Perez Boulevard at saka Rizal. Ito po yung antis na may Nazareth Hospital. Kaya iwasan nyo na lang po yung mga areas na binabanggit namin, yung mga lalong-lalo na kung sa Dagupan, huwag na kayo pumasok dito sa Dagupan, dyan na lang kayo sa mga Di Venecia, kung dyan sa punta kayo nilingin, galing kayo ng west ba yun? East, west east. Dyan sa Sampagyan area, mag Di Venecia na lang kayo. Ayan, correct, Di Venecia na lang kayo, tapos labas kayo ng Lucaw, kahit papano na lampasan nyo yung yung bottleneck kapag peak hours. Good morning kay Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay, Sir Roberto Nimer, at saka Ma'am Araceli, kay Ernesto Musada, Sir Napoleon ko, good morning. Sir August Mejia, good morning. At saka si Ma'am Divine, kumusta po kayo? Kay Rafael Acosta Mangalyag Jr., Kuyang Carlito Bandong, Neil Baniket, good morning po. At yung mga suki po ng DWIC dyan sa mga palengke. Congratulations once again kina Eliza, ano pinito ni Eliza Siralde? Ang champion Best Anchor sa TV broadcasting. Nakatatapos na, paano nung event? National Schools Press Conference. So, kung nag-umpisa sila sa Division, tapos naging representative ng Division sa Region 1, and then naging representative ng Region 1 sa NSPC. Ayan, proud tayo rin sa kanya kasi siya yung ating entry naman para sa Ako'y Pilipino contest ng Inner Club of Downtown Dagupan. At saka sa 3 years niya na nasa TV broadcasting ng Dagupan City National High School, ang ganda ng exit, graduate na siya Ginanap yung NSPC tapos na yung graduation. So sa team nila na ilan sila, 7 yata, 2 sa kanila ang nag-graduate niya. Siya at saka si Vin. So meron pang 5 na natira. Sabi sana sa susunod, champion na yung overall. Kasi ang tumalo sa kanila, number 2, ang Region 1, Dagupan City National High School, ang tumalo sa kanila ay mula sa Calabarzon. Okay, sa mga kaibigan. Kuya Benji, good morning! Dan si Madam Rose. Madam Rose, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programa Todo Balita Komentaryo, kami po ang inyong nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ.